Sige po mga kapatid, mapagpalang umaga po sa bawat isa. At sinubukan po natin na mag-live muli sa araw na ito. Ipag-pray niyo po ang iyong lingkod habang pinabayag ko po ang salita ng Panginoon. May I ask everyone to please rise as we reverence the Word of God. And please open your Bible once again in the book of Ecclesiastes on the 5th chapter, verse 4 to verse 7. Sa mga ngaral po, no, sa ikalimang kabanata na po tayo. Since May po ay nagkakaroon po tayo ng series sa Ecclesiastes, and we are now on our 5th month at nasa ikalimang kabanata na po tayo. Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 7. Handa na po ba mga kapatid? In Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 7. When thou vowest a vow unto God, deeper not to pay it, for he had no pleasure and fools pay that which thou hast vowed. Better is it that thou shouldest not vow than thou shouldest vow and not pay. Verse 6, suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin. Neither say thou before the angel that it was an error. Wherefore should God be angry at thy voice and destroy the work of thy hands? In verse 7, for in the multitude of dreams and many words there are also diverse vanities, but fear thou God. May God bless the reading of His holy words. Please let us come to the Lord in prayer. May we bow our heads. And aming Diyos na makapangyarihan, Ama namin na nasa langit, sa inyong awa at kahabagan kami po ay lumalapit sa umagang ito. Kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga sala, maging sa aming mga pagkukulang at mga kahinaan. O Diyos, linisin niyo po kami, Panginoon, upang patuloy namin bigyan kayo ng kaluguran at kasiyahan. At ang pangalan niyo lang patuloy naming maitaas. Ang inyong abang lingkod ay patuloy niyo pong gamitin at nawa, bawat isa ay patuloy niyo tulungan, pangunawa. At anumang pong pagkilos ng kaaway ay huwag niyo pong ipahintulot sa umagang ito upang ang inyong mensahe ay maipadala ng inyong abang lingkod. Lord, help me to preach thy word with confidence and with the wisdom that comes from you, Lord. And all these things, Lord, we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says, Amen. God bless you. Luminawa, brethren. So ito po rin po ang dakilang pangalan ng Panginoon. At sinubukan natin ulit na mag-live ngayon, hoping na maging maayos po yung ating live streaming. Ang pamagat po ng mensahe today is a vow, no? Simply vow. So last Sunday, ipinahayag po natin yung mahabang natatandaan niyo pa po ba mga kapatid, no? Na hindi po kailangan ng mahabang panalangin na gagawin natin sa madla o sa public. Pero pwede natin gawin yung mahabang panalangin pag tayo po ay naandun sa ating mga kwarto, yung tinatawag na privately. At sabi nga yung quotation na naririnig natin lagi na less talk, less mistake, di ba? Sa marami kasing pananalita ay naandun yung pagkakamali. Kung bubuksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Proverbs chapter 10 verse 19. So bago po tayo dumako sa panibago na namang topic, tingnan po muna natin yung Proverbs chapter 10 verse 19. So less talk, less mistake, no? So hindi po naukuha yung panalangin sa napakahaba dahil tinitingnan ng Panginoon yung ating mga puso at yun naman ang ating isipan. In Proverbs chapter 10 verse 19, in the multitude of words there wanted not sin, but he that refraineth his lips is wise. Hindi ba? Ang mangmang ay maraming sinasabi, pero ang mga marurunong ay kakaunti lang at nagpipigil ng kanilang mga. So today our topic is about a promises, no? Ang vow. Yan po ang simpleng pamagat ngayong umaga ng ating topic. So first, let us define what is a vow. A vow is a voluntary commitment, a promise to God, or perhaps
to a man to perform some duty or act. So, here in the church, we have church covenant. Or in a simple term, an agreement. Sa iglesia, meron tayong tinatawag na tipanan. Hindi ba? Sa pinakamababaw na salita, yung pakikipagtipan o paggawa ng panata ay yung paggawa ng pangako. Simple lang na pangako, a vow. So it is a voluntary commitment. Ano ba yung commitment? Hindi ba? Yung commitment, kapag ka pumasok na po tayo sa commitment, hindi ba yan yung ginagawa natin pag ang isang babae at lalaki ay pumasok sa pagsasama, yung kasal, di ba? It is a vow, di ba? Nagpapalitan kayo ng mga pangako sa isa't isa. At ano yung sinasabi ng nagtitipanan sa uli? Till death do us part. Pero nakakalungkot na may mga panahon na hindi natutupad yung mga sinumpaan ng yung nagtitipanan, yung mag-aasawa. So, bakit ba ginagawa ng tao yung mga pangako? Bakit ba ginagawa ng tao yung gumagawa siya ng panata? So, ngayong umaga, meron akong 5 emphasis, no? I have 5 points this morning. At ito po ay iisa-isahin natin, no? Unang-una, bakit nakakagawa ang tao ng mga pangako o panata? Kung pag-aaralan natin sa Genesis 18 to 20, doon po ang panata sa Diyos na kung siya ay iingatan ng Panginoon at ililigtas at bibigyan siya ng kanyang makakain at idaramit, ang panata po niya, ang kanyang vow ay ibibigay po niya ang 10 bahagi sa Panginoong Diyos at ang Panginoong Diyos ang kanyang magiging Panginoon na paglilingkuran. So, noon pa man unang-una, ginawa na ng tao sa lumang tipan yung pag-iikapo, yung ginagawa natin and offering sa iglesia. At sa mga tinalakay natin in the past, ginawa rin yan sa panahon na nagbabala itong si Propeta si Propeta Samuel sa Israel na humingi ng hari na kapag meron na kayong hari, ang 10 bahagi ng iyong tinatangkilik ay ibibigay nyo sa kaharian kasi gagamitin nyo sa kanyang karya, sa kanyang kingdom. So gumagawa ng panata ang mga tao. At alam niyo po ba si Hana, siya po ay naghahangad na magkaroon ng isang anak na lalaki. Ano po ang kanyang ipinanata sa Diyos? Nang sabi niya kung siya ay bibigyan ng Panginoon Diyos ng isang lalaki na ang kanyang anak ay ibibigay niya sa Panginoon? Sa palagay ninyo, ba ni Hana yung kanyang pangako? O yung iba, siya po ay walang anak at siya po ay talagang nalulungkot. At sa kanyang dalangin, isinama niya po yung kanyang panata. Na Panginoon Diyos, kung ako ay bibigyan mo ng isang anak na lalaki, ay tunay nga na walang razor na daraan sa kanyang ulo at siya ay ibibigay ko sa iyo. Yung ibig sabihin ng child dedication, talaga yun sa panahon ng lumang tipan, sa panahon po ni Hana, na binigyan siya ng anak na lalaki. Binigay niya nga talaga sa templo. Matapos na maawat sa pagsusok, dinala po doon sa templo. So, gumagawa ang tao ako kasi meron siyang hinihingi, di ba? Sa panahon natin ngayon, marami ang nananalata. Di ba? Panginoon Diyos, kung ako lang ay ililigtas mo, o doon sa mga nagkakaroon ng karamdaman, kung ako lang ay gagaling sa sakit na ito, ang buong buhay ko ay ipaglilingkod ko sa inyo. O kung meron naman tayong hinihingi, Panginoon, kapag natapos ako ng pag-aaral, Panginoon, kapag nakapasok ako ng trabaho, tutulong ako sa church, tutulong ako sa pagpapagawa ng aming kapilya. Di ba gumagawa tayo ng iba't ibang klase ng mga pangako? So, brothers and sisters, ngayong umaga, yan po ang ating magiging topic. A vow, as I have said, a vow is a voluntary commitment, a promise before God or to a man to perform some act or duty. Yan yung mga pangako. So, ang aking first point, so meron akong first point sa talatang
sa Ecclesiastes chapter 5, verse 4, meron akong isa. Sa verse 5, sa verse 4 pala, meron akong dalawa. Sa verse 5, meron isa. Sa verse 6 ay meron akong dalawa. So, ito po ang ating pag-aaralan ngayon, Ecclesiastes chapter 5, verse 4 to 7. So, unahin po muna natin yung Ecclesiastes chapter 5, verse 4. Sabayin niyo po ako mga kapatid, no? Sa inyong mga mata. When thou vowest a vow unto God, deeper not to pay it, for he had no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. No? Ang una ko pong punto, or my first point is, when you make a vow, you are bound to perform your own word and not to forget, neglect, or ignore your promises. No? Nakikita po ba natin yan sa banal na kasulatan? Tingnan natin sa banal na kasulatan, no? Sa Tagalog po, no? Sa Numbers or Bilang. Numbers chapter 30, verse 2. Gumawa talaga ako ng outline ngayon kasi nagpe-fail na minsan yung ating ano. But praise the Lord, in the past, nagawa ko pong mag-preach without an outline. Ano? Nilagay ko lang sa aking isipan. Pero ngayon, medyo naging busy na po tayo. Nagkulang tayo ng familiarization. No? Kasi kapag preaching without outline, ay talagang nilalagay mo sa iyong isipan ang inyong outline. But this time, brothers and sisters, I see to it na meron akong outline para kahit may distraction, ay hindi po mawawala sa ating topic, no? In Numbers chapter 30, verse 2. Nakita niyo na po ba mga kapatid? So praise the Lord, meron na pong nanonood sa atin na isa sa live, no? In Numbers chapter 30, verse 1, at sinabi ni Moses, verse 2, pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kanyang kaluluwa sa isang gampanin, ay huwag niyang sisirain ang kanyang salita. Kanyang gaganapin ayon sa lahat ng binuka ng kanyang bibig. No? Kapag ikaw raw po ay nananata, di ba sa Tagalog, medyo mahirap, no? Sa madaling salita po, pag ikaw ay nangako, tiyakin mo na ang lalabas o ibinuka ng iyong bibig o inyong ipinangako sa pamamagitan ng inyong bibig ay inyong tutuparin. Andiyan pa kayo mga kapatid? So kailangan inyong tuparin. Another scriptures in Deuteronomy, pagkatapos ng Numbers, Deuteronomy, verse 23. No? Madaling tandaan po ito. Pagka kayo po ay nangangako, tandaan ninyo yung Deuteronomy chapter 23, verse 23. No? Kung inyong makakalimutan, alalahanin nyo lang si Michael Jordan. Yan po ang number ni Michael Jordan, yung isa sa pinakamahusay na manlalaro ng basketball. No? Deuteronomy chapter 23, verse 23. Nasunbuhan nyo na po ba mga kapatid? So ang sabi rito, ang nabuka sa iyong mga labi ay iyong gaganapin at gagawin ayon sa iyong ipinanata sa Panginoon mong Diyos na isang pusang handog na ipinangako mo ng iyong bibig. So my first point is when you make a vow, you are bound to perform your and not to forget, neglect, or ignore your promises. Yan ang una nating punto. Na kapag ikaw ay merong naisabi, ay tiyakin mo na ito ay iyong tutuparin. Pangalawa po, God is greatly displeased with those who flatter Him with their promises. Alam niyo po, ang Panginoon Diyos, hindi po siya makukuha sa magagandang mga salita. Alam ng Panginoon kung magaganap natin yung ating mga ipinangako. Hindi ba ang mga tao, maraming mga sinasabi, maraming ipinapangako, pero pagdating na po sa pagtupad ng kanilang pangako, dumadating na po yung hindi pagtupad o hindi nagiging tapat sa kanyang mga sinasabi. Tingnan na lang natin yung mga kalalakihan pag nanliligaw. Di ba? Ano yung sinasabi ng mga lalaki? Di ba? James, ano yung sinasabi mo pag nanliligaw ka? Di ba? Yung mga nananata, di ba? Ang hirap sa Tagalog eh. Yung mga nananata o yung gumagawa ng panata, nagiging makata. Di ba? Aking susungkiting ang buwan, matamtam ka lamang. Di ba? Aking susundutin. Aking susungkitin ang mga bituin, matamtam lamang ang iyong puso.
ba? Yung mga manliligaw na Makata. Ang daming mga sinasabi at may patula pa silang sinasabi. Pero pagka sasabihin ng mga, nung napasagot na nila, naging asawa na nila, nagiging Makata na rin yung mga babae. Ano yung sinasabi ng mga babae? Ang akala ko ba ay susungkitin mo ang mga bituin at ibibigay mo sa akin. Pero ibang bituin ang ibinigay mo sa akin. Hindi ba? Ibang bituin kasi. Inuumbag na yung asawa nila eh. Pero pag yung nangangako, talagang ang dahil mga sinasabi. Hindi ba? Yung mga tao talaga nakakalungkot kapag nangangako kung ano-anong mga ipinapangako. So, diretso na po tayo, baka maligaw pa tayo. No? So, God is greatly displeased. Tingnan po natin yung song o awit. Awit saan ba yung talata na yun? Nawala tuloy ako dun sa pagiging Makata na yun. Sa Psalms chapter 5, verse 4 and 5. Tingnan po natin kung hindi tayo magkakamali, no? Parang hindi ko na isulat yung sa aking outline, ha? So, ang Panginoon Diyos ay hindi nalulugod, no? Psalms chapter 5, verse 4 and 5. Tingnan po natin. Psalms chapter 5, verse 4 and 5. Psalms chapter 5. So, nasanay na tayo sa cellphone. Mabilis kasing umanap sa cellphone, eh. Pero pagka sa Biblia na talaga, medyo mabagal tayo, mga kapatid, no? Psalms chapter 5, verse 4 and 5. Ano yung sinasabi dito? Nalulugod ba ang Diyos sa mga tao na gumagawa ng mga pangako na hindi niya tinutupad? Sabi sa Psalms chapter 5, verse 4 and 5, sapagat ikaw ay di isang Diyos na may kaluguran sa kasamaan. Ang masama ay hindi tatahang kasama mo. Verse 5, ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin, iyong kinapuputan ang lahat ng mga manggagawa ng kalikuan. Tingnan niyo po, mga kapatid, ang Diyos po ay hindi nalulugod sa mga gumagawa ng kalikuan, yung mga masasama. Hindi ba ngayon, pag nakakita tayo ng mga taong masasama, talagang naiinis tayo, nagagalit tayo? Ang Diyos po ay namumuwi sa makasalanan. Sa kasalanan, pero minamahal niya yung makasalanan. Di ba? He hates sin, but He loves the sinner. Brothers and sisters. So, pag meron tayong pangako na hindi natin natutupad, nahihilera tayo sa mga taong masasama, at ang Panginoon Diyos ay hindi nalulugod sa ating mga flattering words. Hindi katulad ng tao, pag makarinig lang tayo ng magandang pananalita, agad na tayong naniniwala. Hindi ba marami mga babae umiyak dahil nakuha sila sa tamis ng pananalita? Kahit sa mga preacher, no? Dati, pagka nakakarinig ako ng mga preacher, ng mga gagaling mag-preach, hangang-hanga ako, brothers and sisters. Kumahanga talaga ako. Lalo na kapag fluent pa sa English, hinahangaan ko talaga. Pero minsan, ano pa tawag, no? Na-disappoint ako sa isang napakahusay na speaker. Kasi hindi niya ipinamumuhay yung kanyang mga ipinapahayag. He doesn't walk the talk. He doesn't walk his talk. Diba? Yung pastor na yun ay hindi po approachable. Kaya nga nakikita ko na hindi siya servant of God. Kasi mahusay lang siya sa pulpito. Pero pagkalabas ng simbahan, ay hindi mo na unapproachable na po yung tao. Kumbaga sa parang isang ipokrito lang. Ano ba yung ipokrito? Tinalakay natin sa mga nakaraan. Yung hypocrite. No? Mapagpaimbabaw. He is just like an actor. Magaling lang doon sa harap ng pulpito. Palakad-lakad pa. Pa-English pa. Pataas, baba pa ang tono ng boses. Napaka-sarap pakinggan. Pero hindi niya ipinamumuhay yung kanyang ipinapayag. So mas sumahanga pa ako sa mga tao na simple lang po magpayag, pero isinasabuhay niya yung kanyang mga ipinapayag. He walked his own talk. So brothers and sisters, wag po kayong ang Diyos po ay hindi nalulugod sa mga matatamis na pananalita na nangangako pero hindi naman pinutupad. Hindi ba yung mga nangungutang ang babait pag nangungutang? Pero pag sinisigil na, no? Aawayin ka na. Di ba? Hindi na nga nagpapakita. Pag nakita mo naman, aawayin ka naman.
Di ba? Ang sarap kayang sabihin. Sabi mo, magbabayad ka sa Lunes. Ang dami ng Lunes. Sana sinabi mo kung anong taon. No? Hindi mo sinabi kung anong taon ka magbabayad. Di ba? Hindi mo na nga mahagilap. Tapos kung nakita mo pa, aawahin ka pa. Hindi ba? Samantalang yung nangungutang, ang bait-bait. Ang daming mga pananalitang lumalabas na maraming ipinapangako. Brothers and sisters, ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga taong matatamis na pananalita na ibinibilang sila ng Diyos na isang taong masama. Doon sa Psalms chapter 5, verse 4 and 5 na ating binasa. Doon na po tayo sa verse 5, no? Balik tayo sa ating text, no? Ecclesiastes chapter 5, verse 5. Nasusundan niyo po ba, mga kapatid? Better is it that thou shouldest not bow than that thou shouldest bow and not pay. No? Sabi po sa Ecclesiastes chapter 5, verse 5, not bowing at all is better than breaking a vow. Yan po yung aking 3 points, no? Ikatlong emphasis na nais ko pong sabihin sa inyo. Kapag binasa natin yung judge, tingnan po natin yung responsive reading natin kanina. Naalala nyo ba yung inunawa nyo po ba, brothers and sisters, yung ating pinag-aralan o binasa sa ating please open your Bible in the book of Judges chapter 11 verse 30 to 35. Dito po si Jephthah po ay nangako sa Diyos. Sa verse 30 sa ating responsive reading kanina in Judges chapter 11 verse 30. Nakita niyo po mga kapatid? At nagpanata si Jephthah ng isang panata sa Panginoon at nagsabi, kung tunay na iyong ibibigay ang mga anak ni Ammon sa aking kamay, verse 31, ay mangyayari nga na sino mang lumabas na sumalubong sa akin sa mga pintuan ng aking bahay, pagbalik kong payapa na galing sa mga anak ni Ammon ay magiging sa Panginoon at aking ihahandog na pinakahandog na susunugin. Si Jephthah po ay nangako sa Panginoon na kung ang mga Ammonites, yung kanyang mga kalaban, kung ipagiganti siya ng Diyos sa mga anak ng Ammon, ay ang sabi niya, pag uwi ko na galing sa katagumpayan, ang sino mang unang sasalubong sa akin, ang sino mang unang lalabas sa aking pintuan, ay alay ko sa iyo na isang handog na susunugin. Yan po ang pangako ni Jephthah. Sino kaya yung unang lalabas? Ang iniisip niya kasi, isang hayop yung unang makikita niya at iaalay niya sa Panginoon pag nanalo siya sa digmaan sa mga anak ni Ammon. Pero sino kaya, brothers and sisters? Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, not bowing at all is better than breaking a vow. Sino kaya yung unang lalabas? Tingnan po natin sa verse 34. At si Jephthah ay naparoon sa Mizpah sa kanyang bahay. At narito ang kanyang anak na babae ay lumabas na sinulubong siya ng pandereta, timbrel, no, sa English, and with dance, with timbrel and dance. Sinalubong siya ng pandereta at sayaw, at siya ang kanyang bugtong na anak, liban sa kanya'y wala na siyang anak na lalaki o babae man. Andyan pa kayo, mga kapatid? Hindi ba nakakalungkot, no? Sa dami-dami ng unang sasalubong, yung anak pa niya, kaisa-isang pa niyang anak na babae ang sumalubong sa kanya. At sino ba naman ang hindi magsasaya na anak na makikita niyang muli ang kanyang papa na galing sa digmaan, na napakasaya niya, with timbrel and dance, sinalubong niya ang kanyang ama. Sino ba naman ang hindi magiging masaya na naging ligtas ang kanyang ama? Sa sobrang saya, ay tumugtog siya at sumayaw. Hindi ba? Timbrel. Ano ba yung timbrel? It is a percussion instrument na marami nagsasabi na ang mga percussion instrument is an instrument of the devil. Pero brothers and sisters, depende lang yun sa tutugtog. Hindi ko nakikita at wala akong nakikita na mayroong pag-aari si Satan. Yung mga music instrument, di ba kanina tumugtog si Brother Jared, si Brother James tumugtog ng electric guitar. Pero kahit yung mga bagay na yan ay ginagamit din po ng mga rockista. Sinasabi nila na instrument of the devil kasi ginagamit ng mga rockista.
nagkaroon lang ng innovation yung mga music instrument na nilikha ni Haring David. Nagkaroon lang ng innovation. Minsan, ang mga tao ayaw ng innovation. Pero merong innova. Alam niyo yung innova? Ayaw ng innovation, pero merong innova. Brothers and sisters, sa panahon natin, nagkaroon lang ng innovation yung timbre. Naging drum set na ayaw ng iba na tugtugin. Pero we respect their preference. Pero wala tayong karapatan na kontrolin o mag-manipulate ng ibang mga lokal na iglesia na pagbawalan sila na huwag gumamit ng mga instrumentong ito. Kasi para sa akin, sa aking opinion lamang, brothers and sisters, dapat lahat ng gagamit ng mga music instrument ay mga mananampalataya. Amen po ba? Kasi kapag mananampalataya ang gagamit, tiyak po na gagamitin nila for God's glory and honor. Amen po ba? For God's glory and honor. Lahat ng ginagamit natin, kahit yung sasakyan natin, lahat po yan ay pwede natin gamitin sa Panginoon. Kasi Psalms 24 verse 1, kahit isa ay walang pag-aari si Satan. Lahat ng mga bagay ay pag-aari ng Diyos. Amen po ba? Basahin niyo po yung Psalms 24 verse 1. Hanapin niyo ron kung mayroong pag-aari, kung mayroong tinatawag na instrument of the devil. Wala po. So ito pong anak ni Jephthah ay sumalubong sa sobrang saya with timbrel and dance. Hindi ba? Sabi nila masama raw sumayaw. Brothers and sisters, sabi ni Haring Solomon, there's a time for joy, and there's a time for weeping, and there's a time for dance. Amen po ba? Para sa anak ni Jephthah, it is a time for dance. Kasi sino pa naman ang hindi magiging masaya na makita niya yung kanyang ama na ligtas? Pero para kay Jephthah, it is a time to mourn. Sino pa naman ang ama ang magiging masaya na nangako na siya sa Diyos at ang sabi niya, ang sino mang unang sasalubong sa kanya, ang sino mang lalabas ng pintuan ay iaalay ko na susunugin sa Diyos. Pero hindi siya nag-ingat sa kanyang bibig. Hindi ba sa Deuteronomy 23:23? Tiyakin mo lang na ang lalabas sa iyong bibig ay iyong tutuparin. Pero nakalulungkot, ang lumabas po yung kaisa-isa niyang anak. Sino bang mga magulang ang gagawa nun? Isang anak mo na lang, sabi nila wala siyang ibang anak na lalaki at babae. Yung isang anak niya lang, meron lang siyang isang pinaka-prinsesa. Iaalay niya pa ba yun sa Panginoon? Tutuparin niya kaya yung kanyang pangako? Brothers and sisters, si Jephthah po ay isang tao ng Diyos. Siya po ay mananampalataya. At hindi niya pwedeng i-offer ang kanyang anak na burnt offering. Andyan pa kayo mga kapatid? Tingnan po natin yung Leviticus 18:21. In the book of Leviticus 18:21, no? Hindi po kalooban ng Diyos na mag-alay ng kanyang anak na susunugin. In 18:21, ang sabi po rito, at huwag kang magbibigay ng iyong binhi na iyong palilipatin kay Molok sa pamamagitan ng apoy. Ni huwag mong lalapastanganin ang pangalan ng iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Hindi ba? Hindi niya pwedeng i-offer ang kanyang isang anak na isang samyong susunugin na hain sa Diyos. Kasi ipinagbabawal din ng Diyos sa mga taga-Israel na mag-alay ng kanilang mga anak na susunugin at padaanin kay Molok. Hindi yung kalooban ng Diyos. Pero ano po ang nangyari sa anak ni Jephthah? Alam niyo po ba? Ang sabi lamang ng kanyang anak, napakabait ng anak ni Jephthah. Ang sabi niya, Ama, bigyan mo na lang ako ng 2 buwan, makasama yung aking mga kaibigan at ipagluksa ko ang aking pagkadalaga. Ang ibig sabihin niyan, yung magmumuni-muni siya at talagang i-offer niya na ang kanyang sarili na maglilingkod sa Diyos at hindi na siya mag-aasawa. Hindi ba? Ganyan yung ginagawa ngayon yung mga nagmamadre na hindi na po nag-aasawa. At alam niyo po, taon-taon ay ipinagdiriwang ito sa Israel na bawat taon ay merong 4 na araw na they lament, no? Sila po ay ipinagdiriwang nila yung pag-aalay na ginawa ng anak ni Jephthah na hindi na po siya nag-asawa.
ibinigay niya na ang buhay niya sa paglilingkod sa Diyos. Hindi man siya pwedeng ialay na offering. So, ang pangako ay tinupad. Hindi nga siya sinulog na offering sa Diyos, pero hindi na po siya nag-asawa. Ano po ang kahulugan nito, mga kapatid? Diba, yung mga anak natin, pagka hindi yan mag-aasawa, depende na lang yan kung sarili nilang kalooban. Pero paano pag yung anak ni Jephthah ay nakakita ng minamahal, pipigilin niya yung kanyang sarili. Mahirap po yun sa tao. Amen po ba? Madali po ba yun? Pagka kayo umibig pero hindi pipigilan mo yung nararamdaman. Kasi meron kang pangako na dapat tuparin. Napakahirap doon para sa anak ni Jephthah. At para kay Jephthah, ang isang ama na makikita niyang malungkot ang kanyang anak, magiging masaya ba siya? Hindi. Pero kailangan niya tuparin yung kanyang mga pangako. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? So, umaba na po tayo. Buti na lang, live tayo. No? Kasi sa recorded message, 35 minutes lang yung ipopost natin sa ating Facebook. So, not bowing at all is better than breaking ang vow. Pang-apat na punto na po. In Ecclesiastes chapter 5, verse 6, balik tayo sa ating teksto. Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin. Neither say thou before the angel that it was an error. Wherefore should God be angry at thy voice and destroy the work of thy hands. So dito po sa verse 6 ng Ecclesiastes, on the 5th chapter of Ecclesiastes, meron din akong dalawang punto. One should not differ to pay his vow, so that his mouth does not cause his flesh to sin. Ano po yung ibig sabihin nito? Sabing ganon, neither say thou before the angel. Alam niyo po, the Bible says in New Testament in Matthew chapter 26, verse 41, the spirit is willing, but the flesh is weak. Malakas ang espiritu, pero mahina ang aking katawan. Kaya nga may mga panahon na ang tao ay nangangako at nahihirapan siyang tuparin. Nangyayari po yun talaga, mga kapatid. Andiyan pa kayo? Lahat ba kayo, ang mga pangako nyo, lahat nyo po ba ay tinutupad? Hindi, di ba? Tanging ang Diyos lamang po ang nangako na kayang tuparin ang lahat-lahat ng kanyang ipinangako. Pero tayo mga tao, mahihina tayo. Amen po ba? Kailangan natin tanggapin na tayo ay mahina. Kaya nga kailangan natin mag-church service para tayo ay magpalakasan sa isa't isa. Dahil nga lahat tayo ay mahina. Walang malakas sa atin, kahit ang iyong lingkod. Walang malakas sa akin. Baka sasabihin ko pa, mas malakas pa nga kayo sa akin. Hindi ba? Kaya tayo nagiging malakas dahil lang sa Panginoon. Kung bakit tayo nagtatapat ay dahil lang sa Panginoon. Hindi natin mapagkakatiwalaan ng ating sarili. Kaya nga, may mga panahon na mayroon tayong mga pangako at hindi natin natutupad. Ako lang nung nag-aaral ako sa seminary, lagi ako nangangako kay Lloyd, sa kay Naomi. Sabi ko gano'n kasi natutuwa ako sa kanila pagkagaling ko sa seminary. Once a week, umuwi ako ng bahay dito sa Bangon Silang. Tapos pag nakikita ko sila, natutuwa ako sa mga pamangkin ko na sumasalubong. At lagi ako nakakako sa kanila, ay, bibili ko kayo ng candy pagka-uwi ko. Diba? Diba yung mga bata, napakababa lang talaga. May candy lang, tuwan-tuwa na silang Naomi saka si Bibay. Ay, si Naomi saka si Lloyd. Diba? Pero brother and sisters, ang inyong lingkod, umuwi. Wala naman ako trabaho Galing ng seminary, uuwi ako, wala akong pera. Kaya ako umuwi para lang mangingi ng pera sa tatay ko budget para sa isang linggong pag-aaral sa seminary. Kasi wala naman tayong kinikita. Iniwanan ko lahat ng aking trabaho para pumasok ng seminary. Kasi wala pa akong pamilya Naisip ko, mapaglilingkuran ko ang Diyos dahil wala pang obligasyon Pero saan ako kukuha ng pera? Kaya umuwi ako. Once a week, umuwi ako. At pag uwi ko, sabi ko sa mga pamangkin ko, bibigyan ko kayo, may pasalubong ako. Pero wala man akong maibigay. Pag sasalubong lang sila, yayakap. Pero wala akong maibigay. Naluluwa ako, naiiyak ako na hindi ko natupad yung aking pangako na napakasimple lamang. Nandiyan pa kayo, mga kapatid? So may mga circumstance na, may mga sitwasyon talaga na hindi natin control Only God controls everything. He is always in control. Pero tayo, di ba maraming mga nawalan ng trabaho? Amen po ba? Di ba may mga pangako ang mga tao na ganito, gagawin ko ito. Pero nawalan ng trabaho anong magagawa? Babayaran kita pagka sa ganito. Kaso nawalan ka ng trabaho. Paano mo magagawa?
Nakapila ka na lang doon sa ayuda kasi doon ka lang kakain sa ayuda. Wala kang trabaho. Marami po sa ating mga kababayan ngayon ang walang trabaho at marami po ang nade-depress dahil sa wala na pong makain yung iba. Pasalamat nga tayo kapag meron tayong kakainin. At magpasalamat lalo tayo kapag wala tayong COVID-19. Subukan nyo, magkaroon lang kayo ng trangkaso. 3 linggo. Mahahawa rin kayo sa akin na parang mawawala na rin ng pag-asa. Lahat ng mga kasama ko naggalingan na. No? Meron pa akong extra week. Pero dalawa na yun, naiingit ako pagka tumatakbo na si Kuya Jobber, bibili ng pandesal. No? Samantalang ako, hirap na hirap pa akong huminga. Pagdating ng madaling araw, pag umuulan, yung bibig ng inyong lingkod, naano sakit. Kasi hindi ako makahinga. Sigurado pag pumunta lang ako ng ospital, COVID na ako. No? Ilalakad na ako sa PhilHealth ng mga doktor na kurap. Yan ang nakakalungkot ngayon sa Pilipinas. Pinagkakakitaan yung COVID. Kaya nga pagka yung mga mukha nyo yan, makita yan sa ospital, ito, COVID na to. Linista na natin to. Tatakbo na natin to sa PhilHealth. Di ba nakakalungkot yung pangapanahon ito na pinagkakakitaan yung mga karamdaman? Humubo ka lang, mapipigil. Pipigilan mo yung pag-ubo eh. Kasi pagka narinig ka, ito, COVID na to. Nilista na to. Pagkakakitaan na to sa PhilHealth. Hindi ba? Nakakalungkot. Baka mawala pa tayo. One should not differ to pay his vow. Yung sinasabing, neither say thou before the angel. Alam niyo po, yung interpretation sa angel, yung sinasabi sa 7 churches, 7 angels in the churches sa Revelation, ito po ay mga under shepherd. Yung mga under shepherd, yung mga pastor po ito. Pero hindi naman ako mukhang anghel. Di ba? Mukha pa nga, mas kawing pa nga ni Lucifer. Pero hindi po. Malayo tayo kay Lucifer. Alam niyo po ba si Lucifer, pinakamagandang anghel at pinakamatalino. Ibinagsak lang siya ng Diyos dahil sa kanyang kataasan. Sabi niya, I will exalt my throne above the stars of God. So ibinaba siya ng Panginoon. Ayaw kasi ng Panginoon ng hambog. So, neither say thou before the angel, no? Sasabihin ko, no? Sumpa man, no? Mamatay man ang lahat ng kapitbahay ko. No? Marami ka pang sinasabing gano'n, para lang mangako. Diba? Nakikita tayo ng Diyos, magbabayad ako. Nakikita tayo ng Diyos, pag sinagot mo ako, hindi kita paluluwain. Diba? Yung mga pangako ng mga tao. So, verse 5 na po tayo. Above breaker has made destruction of the work he has promised to do. Ang sabi po doon sa ating teksto, sa verse 6, suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin. No? Ingatan mo ang lalabas sa iyong mga bibig upang hindi magkasala ang iyong buong pagkatao. Di ba pag hindi tayo tumutupad ng mga pangako, meron pa bang magtitiwala sa atin, brothers and sisters? Wala. Wala na pong magtitiwala sa atin. Sa susunod, wala na magpapautang sa atin kasi hindi tayo marunong magbayad, hindi tayo marunong tumupad sa ating mga pangako. Diba? That it was an error, wherefore should God be angry at thy voice and destroy the work of thy hands. Diba? Above breaker has made destruction of the work he has promised to do. Yan ang ating ikalimang emphasis. So mga kapatid, ibinababa mo lang yung iyong reputasyon kapag hindi ka tumutupad sa iyong mga pangako. At inilalagay mo ang iyong sarili sa kapahamakan. Bakit? Hindi ba? Yung mga taong hindi tumutupad ng kanilang pangako, yung nagsasabi, till death do us part, tapos iiwanan ang kanilang mga asawa, ano mangyayari? Gumagawa sila ng sumpa sa kanilang mga sarili. Diba? Ano nangyayari doon sa mga pumapatay? Para na rin nilang pinatay ang kanilang sarili. Kasi babawian sila ng Diyos. Amen po ba? Diba? Kung ano yung itinanim natin, siya naman nating aanihin. Magtanim ka ng bayabas, ano yung aanihin mo? Bayabas din. Huwag kang mag-expect ng mansanas o ubas. Diba? Bayabas lang, tapos ubas. Ano ka, siniswerte? Walang ganon. Brothers and sisters, kaya nga tiyakin mo kapag ikaw ay nangako, ay humingi ka sa Diyos na iyong tutuparin. Kasi gumagawa ka ng sumpa sa iyong sarili. Hindi ba yung mga taong masasama, yung mga gumagawa niyan na nag-corrupt sa PhilHealth, gumawa sila ng sumpa sa kanilang sarili. Iwanan mo ang iyong asawa na sabi mo, till death do us part, gumawa ka ng sumpa sa iyong
sarili. Ang tao napapahamak dahil sa kanilang sarili, sa lumalabas sa kanilang bibig. Hindi ba? Dapat nga lalabas sa ating mga bibig ay laging tama lamang. In verse 7, ano po ang sabi dito? Ecclesiastes chapter 5, verse 7, sa ating final word, for in the multitude of dreams and many words there are also diverse vanities, but fear thou God. Sa dami-dami po ng panaginip, nandun daw yung maraming walang kabuluhan. Nag-expect pa ba kayo sa panaginip? Hindi ba? Marami tayong mga panaginip na masama at meron. Pag nanaginip tayo ng maganda, ayaw na nating magising. Di ba? May kantang gano'n. Pag nanaginip naman tayo ng pangit, sa isipan mo, sana mayroong gumising sa akin. Nangyari na ba yan sa inyo? Na binabangungot na kayo, tapos sumisigaw na kayo, pero halos walang lalabas sa iyong bibig. So huwag kayong maniwala sa inyong mga panaginip. Di ba? Yung iba na naginip ng numero. No? Isang taon lang tumataya sa loto, hindi pa rin nanalo. Sabi niya, bakit gano'n? Yung mga panaginip kong numero, hindi lumalabas. Kasi maraming kabuluhan, yung maraming mga panaginip, at yung maraming mga salita, ay marami rin walang kabuluhan. Pigilan mo yung bibig. Di ba sabi sa Proverbs chapter 10, verse 19, less talk, less mistake. Ang mga mangmang daw ay lumalabas yung maraming mga salita. Di ba? Katulad po ng mga hypocrite na mahabang panalangin. Pero nalulugod ang Diyos sa mga totoong tao na umaamin ang kanilang mga kasalanan at lumalapit sa Panginoon. God, be merciful to me, a sinner. So pag maraming mga salita, huwag kayong maniwala. Yung mga matatamis na pananalita, yan po ay mga peke. Huwag po tayong tumingin sa mga taas-baba ng boses at napaka-uhusay magsalita, pero hindi naman ipinamumuhay yung kanilang mga salita. We have to walk our talk. So less mistake, less talk, less mistake. Kung hindi rin nyo naman matutupad ang inyong mga pangako, huwag na lang kayo mangako. Amen po ba mga kapatid? Mas maganda pa yung tumahimik na lang tayo at kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, saka natin gawin yung ating gustong gawin. Kesa mangangako tayo pero hindi naman natin tutuparin, na hindi nalulugod, hindi lamang ang mga tao, at higit sa lahat, ang Diyos ay hindi nalulugod. So, humingi tayo ng patnubay sa Panginoon na bawat ibinuka ng ating bibig ay gawin po natin mga kapatid. Kasi nalulugod ang Diyos sa mga taong tumutupad sa kanilang mga pangako. Marami po salamat sa inyong pakikinig. God bless you. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa umagang ito na tinalakay namin ang mga panata. Promises, Lord, sabi nila promises are made to be broken. Pero alam namin na hindi kayo nalulugod sa mga ganong tao. Ama, kabagay niyo po kami na ang bawat ipangako namin ay sa inyong biyaya ay aming tuparin. Tulungan niyo po kami, lalo na po sa mga pag-aasawa, Panginoon, na nagsasabi kami na sa hirap at ginawa, sa kalusugan, at karamdaman, at sa ulit, and death do us part. Yan po ang mga katagang binabanggit ng mag-asawa. Ngunit nakalulungkot po na marami po ang hindi tumutupad. Diyos, nawa hindi po yan mangyari sa mga mananampalataya. Sa bawat isa sa amin ngayon na naririto, Panginoon, na tulungan niyo po kami na maging tapat kami sa aming mga ipinangako. O Diyos, kayo lamang po ang patuloy namin tinataas, dinadakila. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Salamat po sa inyong pakikinig.